Habang ang mundo ay natutulog at ang katahimikan ay bumabagsak sa gabi, ang mundo ng mga panaginip ay nabubuhay. Nagsisimula kang maglakad patungo sa kaharian ng mga espiritu, kung saan ang malalalim na lihim ay inihahayag sa iyo. Ang panaginip ay isang banal na channel kung saan kausap ka ng Diyos. Ang lahat ng nangyari sa iyong dreamland ay maaaring, sa isang paraan o iba pa, ay makakaapekto sa iyong buhay sa pisikal. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong panaginip. Gayunpaman, kung minsan ang mga ito ay mahirap unawain dahil ang mga ito ay puno ng mga simbolo at metapora na kadalasan ay nalilito sa iyo. Kung iyon ang naging sitwasyon mo, hindi mo kailangang mag-alala. Ang pag-unawa sa sinasabi ng Diyos sa iyong mga panaginip ay hindi na magiging mahirap kung papansinin mo ang lahat ng iyong matututunan mula sa video na ito. Makakakita ka ng 6 na makapangyarihang paraan upang maunawaan kung ano ang maaaring sinasabi sa iyo ng Diyos habang natutulog ka. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang pindutan ng pag-subscribe kung hindi mo pa ito nagagawa. Gayon din, ay click ang notification bell para makakuha ng mga updates sa tuwing may na-upload na bagong video. Pagpalain ka ng Diyos. Mula sa panahon ng Biblia hanggang sa makabagong mga patotoo, ginamit ng Diyos ang mga panaginip upang ihayag ang kanyang kalooban, gabayan ang kanyang mga tao, at magsalita ng mga misteryo sa kanilang buhay. Naisip mo na ba, sinusubukan ba ng Diyos na sabihin sa akin ang isang bagay sa pamamagitan ng aking mga panaginip? Kung gayon ang mensaheng ito ay para sa iyo. Hindi nagsasalita ang Diyos para lituhin ka o ilagay ka sa dilema. Walang nagpapadala ng mahalagang mensahe gamit ang wikang hindi naintindihan ng tatanggap. Kaya, paano mo naintindihan ang sinasabi ng Diyos sa iyong mga panaginip? Narito ang 6 na mahahalagang prinsipyo na gagabay sa iyong pag-unawa sa mga pangarap na inilalabas ng Diyos sa iyo. Numero 1, subukan ang pinagmulan ng panaginip. Hinihimok tayo ng 1 Juan 4:1, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi subukin niyo ang mga espiritu kung sila ay mula sa Diyos, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumabas sa sanlibutan. Ito ang pinakaunang hakbang. Bago mo isipin ang pag-unawa sa panaginip, tiyaking alam mo kung saan ito nagmula. Hindi lahat ng panaginip ay galing sa Diyos. Dito nagkakamali ang maraming tao. Ang ilang mga pangarap ay resulta ng iyong mga iniisip, pagnanasa, at emosyon. Ang iba ay maaaring maging espiritual na pag-atake. Sa tuwing mayroon kang panaginip, tanungin ang iyong sarili, ang panaginip ba na ito ay naayon sa salita ng Diyos? Nagbubunga ba ito ng takot o pananampalataya, pagkalito o kalinawan? Kaya naman kailangan mong panatilihing malapit sa iyo ang iyong Biblia. Ang mga panaginip mula sa Diyos ay hindi kailanman sasalungat sa kanyang katangian o sa kanyang salita. Maaaring mahatulan ng salita ng Diyos, ngunit hindi nito hahatulan. Naghahatid dito ng paghahayag, hindi pagkalito. Ganyan din dapat ang iyong mga pangarap. Kapag inihambing mo ang iyong mga panaginip sa kasulatan at napagtanto mong walang kaugnayan, kung gayon ang gayong panaginip ay hindi mula sa Diyos. Ito ay maaaring mula sa isang matagal na pag-isip, damdamin o pagnanais. Na-miss mo na ba ang isang tao kaya madalas mo silang nakikita sa iyong panaginip? O marahil ikaw ay naghahangad ng isang partikular na pagkain at nakakita ng isang tao na kumakain nito sa iyong panaginip? Ganyan gumagana ang isip mo. Ang iyong isip ay maaaring magbigay buhay sa pinaka-nangingibabaw na mga kaisipan o emosyon. Kaya naman parang mas nagagalit ang mga tao kapag masama ang pakiramdam mo. Mukhang inaakit mo ang nangingibabaw sa iyong mga iniisip. Kung nag-iisip ka ng positibo, nakakaakit ka ng mga positibong bagay at kabaliktaran. Kung mananatili ka sa pag-isip tungkol sa isang partikular na bagay sa loob ng mahabang panahon, ang iyong isip ay lilikha ng isang visual ng bagay na iyon at apply ito para sa iyo sa iyong mga panaginip. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ang gagawin mo? Iwaksi ang mga ganoong panaginip dahil hindi ito nagbibigay ng halaga sa iyong buhay. Ang mga panaginip na hindi mula sa Diyos ay maaari ding isang pag-atake mula sa kaaway.
Sinasamantala ng dyablo ang iyong mga pangarap para ilagay ang takot sa iyong puso o para linlangin ka. Nagkukunwari siya bilang isang anghel ng liwanag para isipin mo na ang Diyos ang naghahayag ng isang bagay sa iyo, ngunit lahat ng ito ay kasinungalingan. Kailangan mo ang banal na espiritu upang tulungan kang subukan ang mga espiritong ito at malaman kung alin ang mula sa Diyos. Kapag nakumpirma mo na ang isang partikular na panaginip ay hindi mula sa Diyos, ngunit ito ay isang pag-uulit lamang ng pag-isip o replay ng isang nangingibabaw na damdamin, iwaksi lamang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Manalangin ng taimtim kapag naramdaman mong sinasalakay ka ng dyablo sa iyong mga panaginip. Subukan ang bawat panaginip gamit ang salita ng Diyos at tingnan kung gaano ito katotoo. Anumang bagay na ihahayag sa iyo ng Diyos ay dapat umayon sa Kanyang salita. Ang Diyos ay hindi nagsasalita sa labas ng Kanyang salita. Kung naiintindihan mo ang Biblia, mauunawaan mo ang mensaheng sinusubukang ipasa ng Diyos sa iyong mga panaginip. Numero 2, itala agad ang iyong pangarap. Nanaginip ka na ba at 2 oras pagkatapos magising, nakalimutan mo kung tungkol saan ang panaginip? Ang mga panaginip ay madaling mawala sa iyong memorya kung hindi mo ito i-record kaagad pagkatapos magising. Maaaring maalala mo ang isang panaginip kapag nagising ka, ngunit maaaring mahirap itong alalahanin sa susunod na 1-0 minuto. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong isulat ito o boses ito sa isang audio recorder. Kung hindi mo naaalala ang iyong panaginip, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong maunawaan kung ano ang sinusubukang sabihin sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ay madalas na nagsasalita sa mga bulong at mga simbolo, at maliban kung mabilis mong makuha ang mga ito, maaari mong kalimutan ang mga ito. Itala ang bawat detalye, ang setting, tao, simbolo, emosyon, at maging ang mga tunog sa background. Maaaring hindi mo ito agad naiintindihan, ngunit sa paglipas ng panahon, maaaring lumitaw ang mga pattern at tema na tutulong sa iyo na mas maunawaan ang kalikasan ng iyong mga pangarap at ang mga mensahe ng Diyos sa loob nito. Sinasabi sa atin ng Habakuk 2:2, pagkatapos ay sumagot ang Panginoon, isulat ang paghahayag at gawin itong malinaw sa mga tapyas upang ang isang tagapagbalita ay makatakbo kasama nito. Ang pagsusulat ng iyong mga pangitain, kaisipan, karanasan, at ang pinakamahalagang bahagi ng iyong araw ay hindi lamang makatutulong sa iyong memorya, kundi makakatulong din sa iyo na maunawaan ang proseso at ang pattern kung saan ang Diyos ay nakikitungo sa iyo. Ngayon ay ilapat mo ito sa iyong mga pangarap. Naisip mo na ba kung bakit personal na isinulat ng Diyos ang 10 utos sa mga tapyas na bato para kay Moises? Ang Diyos ay isang espiritu, at siya ay laging naninirahan kasama ng mga Israelita. Maaaring nagpasya siya na ipaalala sa kanila ang tungkol sa mga kautusan sa tuwing nakakalimutan nila, ngunit ginawa ba niya yon? Hindi. Siya ay naglaan ng kanyang oras upang isulat ang mga ito. Alam niyang ang pagsusulat nito ay makatutulong sa kanila na maalala at mas maunawaan ang mga kautusan. Hindi lahat ng pangarap ay para sa kasalukuyang pagkonsumo. Ang ilang mga bagay na ipinapakita ng Diyos sa iyo ngayon ay hindi mangyayari kaagad, kaya dapat mong itala ang mga ito para sa mas mahusay na pangunawa. Gayon din, ang ilang mga pangarap ay hindi para sa iyo lamang, ito ay para sa iba at maging sa mga susunod na henerasyon, tulad ng kaso ng mga Israelita. Kung mabigo kang idokumento ang mga panaginip na iyon, makakalimutan mo at makaligtaan mo ang pagkakataong maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kaya naman napakahalaga ng journaling. Higit pang mga pananaw at paghahayag ang naka-embed sa panaginip na iyon. Ito ay higit pa sa pag-unawa na makukuha mo sa simula. Kapag mas binabasa mo ang iyong mga nakasulat na panaginip at ipinagdarasal ang mga ito, mas bubuksan ng banal na espiritu ang iyong espiritual na mga mata ng pangunawa. Ito ay tulad ng pagkuha ng mga tala sa isang sermon o lecture. Karamihan sa mga sinasabi ng mga ngaral o guro ay maaaring hindi ka agad makatuwiran, ngunit mas mauunawaan mo kapag umuwi ka at pinag-aralan ito ng mabuti. Normal lang na wala ng saysay ang mga panaginip mo kapag nagising ka. Isulat lamang ito ng eksakto kung paano ito nangyari sa simpleng wika.
Huwag kalimutan ang mga mahahalagang detalye tulad ng mga tao, kanilang mga damit, mga setting o kapaligiran, at ang kulay ng panaginip. Ang ilang mga panaginip ay maaaring magkaroon ng isang itim at puting anyo. Tawagan ang kapangyarihan ng banal na espiritu upang tulungan ka habang binabasa mo at pinagbubulay-bulay ang bawat detalye. Sa lalong madaling panahon, mauunawaan mo ang lahat ng sinasabi ng Diyos sa iyo sa panaginip na iyon. Bilang 3, bigyang pansin ang mga emosyon. Nagkaroon ka na ba ng panaginip kung saan nagising ka na natatakot at halos nanginginig? Iyon ay nagpapahiwatig ng kabigatan ng panaginip, tama ba? Napakahalaga rin ng damdaming kasama ng panaginip. Ikaw ba ay nabalisa, nagagalak, mapayapa, o natatakot? Ang mga damdamin ay ang espiritual na wika ng puso, malamang na narinig mo na ang isang tao na nagsabi niyan dati. Minsan ang iyong mga panaginip ay maaaring mukhang kasuklam-suklam at nakakatakot, ngunit nakakaramdam ka ng kalmado sa halip na matakot o mabalisa. Ang isang panaginip na nagdudulot ng kapayapaan sa kabila ng magulong setting ay maaaring isang kumpirmasyon na ang Diyos ang may kontrol sa bawat sitwasyon sa iyong buhay. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Kolosas 3:15, hayaan ang kapayapaan ni Kristo na maghari sa inyong mga puso, dahil bilang mga sangkap ng isang katawan ay tinawag kayo sa kapayapaan. At magpasalamat kayo. Ang kapayapaan ng Diyos ang siyang nakaangkla sa bawat hakbang at desisyon mo. Maaaring may mga hamon sa paligid mo, ngunit ang kapayapaang nararamdaman mo ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay naroroon. Hindi siya papayag na ma-overwhelm ka o madaig ka sa sitwasyong iyon. Sasamahan ka niya sa bawat hakbang. Kaya naman ipinahayag ng salmista na kahit na lumakad siya sa mga libis ng mga anino ng kamatayan, hindi siya matatakot sa anumang kasamaan. Sa pisikal, ano ang maaaring mas masahol pa sa kamatayan? Talagang wala. Gayunpaman, idineklara ng salmista ang kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos anuman. Kapag ang isang panaginip ay nagdudulot ng takot at tensyon sa iyong puso, maaaring ito ay isang babala o isang tawag sa pamamagitan. Kung tutuusin, ang mga panaginip ay paraan din ng Diyos ng babala laban sa napipintong panganib. Naaalala mo ba kung ano ang nadama ni Haring Nabucodonosor matapos magkaroon ng kakilakilabot na panaginip na kailangan niyang manirahan kasama ang mababangis na hayop sa palumpong? Sinabi ng Biblia na magulo ang kanyang isip at hindi siya makatulog. Tinawag niya ang lahat ng mga salamangkero, mga astrologo, mga enkantador, at mga mangkukulam, ngunit hindi nila siya natulungan sa interpretasyon. Ikinagalit niya iyon hanggang sa gusto niyang patayin silang lahat kapag hindi nila naibigay ang sagot na gusto niya. Sa tingin mo, bakit ganoon ang reaksyon niya? Sa tingin mo ba iyon ang unang beses niyang nanaginip? Talagang hindi. Nabalisa ang hari dahil sa kakaibang emosyon na kasama ng panaginip. Alam niyang may panganib kahit na hindi sinasabi at totoo ang kanyang mga hula. Ganoon din ang kalagayan ni Paraon. Nanaginip siya tungkol sa taggutom at naging hindi mapakali dahil hindi niya alam ang kahulugan. Ang mga panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at ni Paraon ay parehong mga senyales ng babala. Para kay Nebuchadnezzar, ito ay isang babala laban sa kanyang kapalaluan, at para kay Faraon, ito ay isang babala tungkol sa trahedya na sasapit sa Egypt kung hindi gagawin ang mga kinakailangang aksyon. Ang mga negatibong emosyon pagkatapos ng isang panaginip ay maaaring magpahiwatig na ang iyong panaginip ay isang babala mula sa Diyos ng panganib sa hinaharap. Ang mga emosyon ay nagbibigay ng konteksto at tono sa mensaheng ibinibigay ng Diyos. Nailapat mo na ba ang alinman sa mga prinsipyong ito sa iyong mga pangarap? Kung hindi pa, simulan mo na at mas mauunawaan mo ang sinasabi ng Diyos sa iyong mga panaginip. Narito ang isa pang paraan upang maunawaan ang iyong mga pangarap. Bilang 4, pag-aralan ang mga simbolo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. May 3 uri ng panaginip. Ang una ay ang simpleng panaginip na madaling maunawaan. Kung titignan mo ang 2 panaginip ni Joseph, hindi mo nakakailanganing sabihin sa iyo ng isang propeta na sinasagisag nila si Joseph na namumuno sa kanyang pamilya.
Kaya naman nagalit ang kanyang mga kapatid nang sabihin niya sa kanila ang tungkol sa paghahayag, na unawaan nila ang mga panaginip kahit na walang interpretasyon ni Joseph. Ang kanyang mga panaginip ay hindi pala isipan o mahirap dahil naiintindihan niya ang sinasabi ng Diyos. Iyan ang hitsura ng isang simpleng panaginip. Ang ikatlong uri ng panaginip ay isang komplikadong simbolikong panaginip. Ito ang uri ng panaginip ni Haring Nebuchadnezzar at Faraon. Hindi nila maintindihan ang mga simbolo at kailangan nila ng tulong ng ibang partido na mas espiritual na hilig. Ang pag-unawa sa mga komplikadong simbolikong panaginip ay nangangailangan ng mas malalim na koneksyon sa banal na espiritu. Ang mga hari ay walang kaugnayan sa Diyos, kaya ang pagsisikap na maunawaan ang isang mensahe na kanyang ipinapasa ay magiging imposible kung sila ay umaasa sa kanilang karunungan o maging sa mga mangkukulam, gaya ng kaso ni Nabucodonosor. Sina Daniel at Joseph, napuspos ng Espiritu ng Diyos, ang tanging nakaunawa sa mga panaginip na ito. Ang paglalarawang ito ay ibinigay upang tulungan kang maunawaan na maaaring magpasya ang Diyos na ihatid ang kanyang mensahe sa iyo sa pamamagitan ng mga simbolo. Ang ilan ay maaaring madaling maunawaan, at ang iba ay maaaring napakahirap. Sa gayong mga panaginip, maaaring hindi talaga mahalaga ang storyline, ang mga taong kasangkot, o ang kapaligiran. Ang pinakamahalaga ay ang nangingibabaw na simbolo, ang numero na paulit-ulit na lumitaw, at ang mga palatandaan na naroroon sa kabuuan. Kapag sinubukan mong intindihin ang panaginip batay sa storyline o mga tao, at hindi mo ito maintindihan, subukang alamin ang mga simbolo na nakikita mo doon. Ang bawat simbolo ay may nakalakip na kahulugan sa Biblia, at bawat numero ay kumakatawan sa isang bagay. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan mong hilingin sa banal na espiritu na tulungan kang maunawaan. Halimbawa, ang tubig ay maaaring sumagisag sa paglilinis o kabuluhan, depende sa konteksto. Ang isang leon ay maaaring kumatawan kay Jesus o isang banta, batay sa nakapaligid na mga detalye. Ang bahaghari ay maaaring kumakatawan sa isang bagong tipan, batay sa pangako ng Diyos kay Noe. Ang bilang 40 ay maaaring kumakatawan sa isang panahon ng mga pagsubok at tukso, batay sa karanasan ng mga Israelita sa ilang at sa tukso ni Jesus sa ilang. Ang numerong 7 ay maaaring kumakatawan sa isang pagtatapos sa isang bagay, o pagkumpleto at pahinga. Ito ay dahil nilikha ng Diyos ang mundo at nagpahinga sa ika-7 araw. Marami pang mga simbolo sa Biblia ang makakaayon sa iyong mga pangarap at tutulong sa iyo na maunawaan kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Ang Biblia ang iyong banal na diksyonaryo, i-cross-reference ang iyong mga pangarap sa mga kwento at tema sa Biblia, at hayaang ang banal na kasulatan ang magpaliwanag sa iyong pangunawa. Gayunpaman, kung hindi ka sanay sa mga banal na kasulatan, mahihirapan kang maunawaan ang iyong mga pangarap. Sa awit 119 versikulo 105, ang salmista ay nagpatotoo, ang iyong salita ay lampara sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sumasang-ayon ka sa deklarasyon na ito, hindi ba? Ang salita ng Diyos ay isang mahalagang kasangkapan sa pag-unawa sa isipan ng Diyos, sa panaginip man o sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang Biblia lamang ang makapaglilinaw sa bawat kalituhan mo tungkol sa iyong mga pangarap. Ang bawat problema ay malulutas kung hihingi ka ng tulong mula sa salita ng Diyos. Kaya naman tinawag itong gabay o manual para sa mga Kristiyano. Pahintulutan ang banal na espiritu na liwanagin ang iyong puso at bigyan ka ng karunungan mula sa salita ng Diyos. Itigil ang pag-asa sa mga popular na opinyon at mga diskarte sa interpretasyon para sa iyong mga pangarap. Ang mga panaginip ay espiritual, at hindi mo maintindihan ang mga ito sa karunungan ng tao. Ang mga ito ay mas malalim kaysa sa kung ano ang maaaring maunawaan ng sinumang tao. Kailangan mong palaging isawsaw ang iyong sarili sa espiritu sa pamamagitan ng pagbabasa ng iyong Biblia. Ihambing ang mga simbolo sa iyong mga panaginip sa salita ng Diyos, at malalaman mo kung ano mismo ang sinusubukan ng Diyos na makipag-usap sa iyo. Hindi ito kasing hirap gaya ng nakikita mo. Kung mas alam mo ang salita ng Diyos, mas madali itong bigyang kahulugan ang iyong mga panaginip at maunawaan ang kanyang mensahe.
Numero 5, maghanap ng mga pag-uulit. Nakaranas ka na ba ng paulit-ulit na panaginip? Marahil ay nanaginip ka sa unang pagkakataon at nagising, para lamang makatulog at magkaroon muli ng parehong panaginip. Minsan ang panaginip na ito ay maaaring ulitin ng maraming beses, na nag-aalala at nababahala tungkol sa kung ano ang maaaring ibig sabihin nito. Hindi mo kailangang magpanik dahil hindi lang ikaw ang nagkaroon ng ganoong panaginip. Si Faraon, ang hari ng Ehipto, ay nagkaroon din ng paulit-ulit na panaginip minsan. Sa unang panaginip, nakita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa pampang ng Nilo nang umahon mula sa ilog ang 7 baka, mataba at makinis, at sila ay nanginginain sa gitna ng mga tambo. Pagkatapos nila, 7 pang baka ang umahon, kulot, pangit, at payat. Kinain ng mga payat at pangit na baka ang 7 matabang baka na unang umahon. Sa isa pang panaginip, nakita niya ang 7 uhay ng butil, puno at mabuti, na tumutubo sa isang tangkay. Sumunod sa kanila, 7 pang ulo ang sumibol, natuyo at payat at pinaso ng hanging silangan. Nilamon ng manipis na uhay ang 7 mabubuting uhay. Iyan ang paulit-ulit na panaginip ni Faraon na nag-aalala sa kanya. Ang sabi ng Biblia sa Genesis 41:32, ang dahilan kung bakit ang panaginip ay ibinigay kay Faraon sa 2 anyo ay dahil ang bagay ay matibay na ipinasya ng Diyos, at gagawin ito ng Diyos sa lalong madaling panahon. Nakikita mo ba yun? Ito ay nagpapahiwatig na ang bawat paulit-ulit na panaginip ay isang bagay na tinatakan at tinatakan ng Diyos. Isa itong pinirmahang deal na hindi na mababaligtad. Hindi inaasahan ng Diyos na magsisimulang manalangin ang mga Ehipsyo sa Kanya na itigil ang 7 taon ng taggutom. Nilinaw niya sa panaginip na yon na walang makakapagpabago sa kanyang isip tungkol sa kung ano ang napagdesisyonan. Ang paraon ay maaari lamang gumamit ng karunungan upang pamahalaan ang sitwasyon. Salamat sa Diyos para kay Joseph, na binigyan ng Diyos ng karunungan upang pigilan ang sitwasyong iyon. Kapag paulit-ulit kang nanaginip tungkol sa isang bagay, sinusubukan ng Diyos na sabihin sa iyo na ang kapangyarihang pangasiwaan ang sitwasyong iyon ay ibinigay na sa iyo. Walang mababago mula sa katapusan ng Diyos. Nagawa na ng Diyos ang kanyang desisyon, at tinitignan niya kung paano mo gagamitin ang karunungan na ibinigay niya sa iyo para pamahalaan ang sitwasyong iyon. Kung maganda ang paulit-ulit na panaginip, congratulations, walang makakapigil sa plano ng Diyos. Gayunpaman, kung ang panaginip ay hindi kasing ganda ng iyong nais, hindi na kailangang magpanik. Inihayag ito ng Diyos sa iyo dahil alam niya na mayroon ka kung ano ang kinakailangan upang gawin ang tila masama na pabor sa iyo. Maaari kang manalangin at humingi sa Diyos ng karunungan upang mahawakan ang sitwasyong iyon. Manalangin para sa mga estratehiya at ideya na alisin ang epekto ng hamon na iyon, tulad ng ginawa niya kay Joseph, at pakikinggan ka niya. Bilang 6, humingi ng makadiyos na payo. Sinasabi ng Kawikaan 11:14, dahil sa kawalan ng patnubay ay nabubuwal ang isang bansa, ngunit ang tagumpay ay nakukuha sa pamamagitan ng maraming tagapayo. Minsan ang pag-unawa sa iyong mga pangarap ay nasa isip ng iba. Hindi masama para sa iyo na humingi ng payo sa mga taong makadiyos kapag hindi mo naintindihan ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa iyong mga panaginip. Iyan ang isang dahilan kung bakit kailangan mong laging palibutan ang iyong sarili ng mga taong mas espiritual kaysa sa iyo. Talakayin ang iyong mga karanasan sa isang propeta, pastor, pari, o espiritual na tagapagturo. Maaari silang magbigay ng mga ideya batay sa kanilang mga karanasan at kaalaman sa banal na kasulatan o espiritual na mga turo. Iyan ang nakatulong kay Faraon na maunawaan ang kanyang mga panaginip. Maaaring siya ay isang hari, ngunit si Joseph ay mas mature sa espiritual kaysa sa kanya. Kung siya ay umasa sa kanyang pangunawa o sa kanyang mga mangkukulam, hindi niya malalaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa kanya. Si Haring Nebuchadnezzar ay naging hindi mapakali pagkatapos ng kanyang panaginip. Hinahangad niyang maunawaan ito mula sa mga maling tao. Lalo siyang nagalit nang hindi masabi ng kanyang mga enkantador, mangkukulam, astrologo, at salamangkero kung ano ang panaginip, pabayaan pa ang interpretasyon nito.
Gayunpaman, salamat sa Diyos para sa isang makadiyos na tao tulad ni Daniel na dumating upang iligtas siya. Sa pamamagitan ng banal na karunungan, sinabi niya kay Nabucodonosor ang panaginip at binigyang kahulugan ito. Tandaan, ang panaginip ay espiritual, at hindi malulutas ng karunungan ng tao ang mga espiritual na palaisipan. Kapag nalilito ka tungkol sa kahulugan ng iyong panaginip, kasama ang patnubay ng Diyos, lumapit sa isang taong puno ng espiritu at makadiyos. Hayaan itong maging isang taong sigurado ka sa kanilang espiritual na katayuan at kaugnayan sa Diyos, o isang taong may likas na kakayahan sa pag-unawa. Madali para kay Joseph na bigyang kahulugan ang panaginip ng Faraon dahil likas siya rito, hindi iyon ang unang pagkakataon na nagpapaliwanag siya ng panaginip. Huwag maghanap ng taong gagamitin ang iyong pangarap bilang pagsubok at kamalian. Ang pangarap mo ang makakapagpasya kung hanggang saan ka, huwag kang magbiro. Ibinigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa kanyang mga anak na kanyang pinagkakatiwalaan. Huwag magpigil sa paghingi ng tulong sa kanila. Gaano man kasama ang panaginip, buksan mo ito. Maaari mong ipagpaliban ang iyong pambihirang tagumpay o pabilisin ang iyong pagkasira kung itatago mo ang iyong mga pangarap sa pamamagitan ng pagtanggi na humingi ng espiritual na tulong. Kung nalilito ka kung kanino ka pupunta, manalangin at hilingin sa Diyos na patnubayan ka, at gagawin niya, mga minamahal. Bilang karagdagan, laging tandaan na ipagdasal ang bawat panaginip na mayroon ka. Ang panalangin ay napakalakas sa pagtukoy kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyong panaginip. Ang panalangin ang susi na nagbubukas ng pinto sa mga banal na pagkikita. Bago matulog, hilingin sa Diyos na magsalita at ihayag ang mga bagay sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga panaginip. Anyayahan ang banal na espiritu na bigyan ka ng kalinawan, pag-unawa at pag-alaala. Ang panalangin iyon ay magdadala sa iyo sa mga misteryo, na magbubukas ng iyong mga mata sa mga bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong sarili at sa iba. Makakatulong din ito sa iyo na maalala ang iyong mga panaginip sa iyong paggising. Ang totoo, gabi-gabi kang nananaginip. Sa sandaling ipikit mo ang iyong mga mata, nakikipag-ugnayan ka sa espiritual na mundo, ngunit nalilimutan mo ang iyong mga pangarap pagkagising mo. Tutulungan ka ng panalangin na maalala ang mga ito. Ang panalangin ay nagpapahusay din sa kalidad ng iyong mga pangarap. Kapag mas nagdarasal ka, mas nakakatanggap ka ng mas malalim na paghahayag. Paggising mo sa panaginip mo, magdasal ka ulit. Hilingin sa Diyos na tulungan kang bigyang kahulugan ang iyong nakita at naramdaman. Ang mga panaginip ay maaaring maging banayad, kaya ang pagdadala ng mga ito sa Kanya kaagad ay nagpapanatili sa paghahayag na sariwa. Minsan, maaaring ihayag ng Diyos ang isang bagay na hindi mo naiintindihan, kaya maaari kang manalangin at magtanong sa Kanya. Nais niyang umasa ka sa Kanya para sa lahat. Sinabi niya sa Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin, at sasagutin kita, at sasabihin ko sa iyo ang mga dakila at natatagong bagay na hindi mo nalalaman. Laging naghihintay ang Diyos na tumawag ka sa Kanya sa panalangin. Kapag nalilito ka sa iyong mga panaginip, mailalantad lamang ng Diyos ang kahulugan ng nakatagong mensaheng iyon kapag nananalangin ka sa Kanya. Alam mo ba na humingi si Daniel ng tulong sa Diyos sa mga panalangin bago niya maunawaan ang kahulugan ng panaginip ni Haring Nabucodonosor? Sinasabi ng Biblia na nakauwi siya at iniharap ang isyu sa kanyang mga kaibigan na sina Hananias, Misael, at Azarias. Hiniling niya sa kanila na humingi ng awa mula sa Diyos ng langit tungkol sa misteryo. Hindi siya nanalangin ng mag-isa kundi tumawag ng iba para sumama sa kanya. Dapat mo ring subukang manalangin sa ganitong paraan kapag hindi mo naintindihan ang iyong mga pangarap. Manalangin ng mag-isa o makipagkamay sa isang tao at sumang-ayon na ang interpretasyon ay ihahayag sa iyo. Magugulat ka sa insight na makukuha mo pagkatapos ng panalangin iyon. Ang panalangin ay susi sa maraming mga pintuan, kabilang ang pintuan ng iyong interpretasyon sa panaginip. Habang nananalangin ka, hilingin sa Diyos na ihayag ng malinaw kung ano ang Kanyang sinasabi. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kalituhan. Kung Siya ay tunay na nagsasalita, pagtitibayin Niya ang Kanyang mensahe sa maraming paraan.
Ito ay maaaring sa pamamagitan ng banal na kasulatan, isang sermon, isang pag-uusap, o kahit isa pang panaginip. Huwag matakot na humingi ng kumpirmasyon. Nakita ni Gideon ang isang anghel ng Panginoon ng harapan, na nagbibigay sa kanya ng mga tagubilin kung ano ang gagawin, ngunit humiling siya sa Diyos ng kumpirmasyon ng 2 beses. Nauunawaan ng Diyos ang iyong pangangailangan para sa kalinawan at matapat na kinukumpirma ang kanyang tinig kapag tunay na hinahanap ito ng iyong puso. Minamahal, ang pinakamahusay na paraan upang maunawaan ang sinuman sa buhay ay sa pamamagitan ng komunikasyon. Maiintindihan mo ang Diyos kapag nakipag-usap ka sa Kanya mula sa puso sa puso. Walang lingid sa iyo kapag ipinagdarasal mo ito. Ang mga panaginip ay isang sagradong espasyo kung saan ang langit ay nakakatugon sa lupa, at ang iyong kaluluwa ay nakakarinig ng mga dayandang ng kawalang hanggan habang ikaw ay natutulog. Nais ng Diyos na makipag-usap sa iyo, hindi lamang sa liwanag ng araw, kundi pati na rin sa katahimikan ng gabi. Kadalasan, maaari kang makatanggap ng mga masalimuot na panaginip dahil ang pisikal na mundo ay hindi nakakaimpluwensya sa espiritual gaya ng espiritual na nakakaimpluwensya sa pisikal. Kaya, ang iyong pantaong talino o karunungan ay hindi maaaring makilala ang mga bagay ng espiritu. Habang natutulog ka ngayong gabi, ihanda ang iyong puso at anyayahan ang Diyos sa iyong mga panaginip. Itala ang bawat detalye ng iyong mga nakatagpo. Humanap ng pangunawa sa pamamagitan ng pagbabahagi sa matatalino. Huwag ma-pressure para malaman ang lahat ng sabay-sabay. Maniwala ka lang na ang Diyos ay nagsasalita, at sisimulan mo siyang marinig ng mas malinaw. Ang iyong mga pangarap ay maaaring magkaroon ng susi sa susunod na kabanata ng iyong kapalaran. Huwag mo silang pansinin. Gamitin ang mga diskarteng ito na natutunan mo ngayon upang maunawaan ang iyong mga pangarap, dahil ang Diyos ay nagsasalita, at oras na para makinig. Handa ka na ba? Habang nagdarasal ka, buksan ang iyong puso at maniwala na bibigyan ka ng Diyos ng biyaya at karunungan upang maunawaan ang iyong mga pangarap. Ang kailangan mo lang gawin ay magtanong at siya ay sasagot. Mahal na Ama sa Langit, pinahahalagahan kita sa iyong pagmamahal at awa sa aking buhay. Salamat sa regalo ng buhay at biyayang mangarap. Naniniwala ako na ito ay isang channel para sa pagtanggap ng banal na payo at tagubilin. Alam ko na kinakausap mo ako sa pamamagitan ng aking mga panaginip, ngunit kung minsan ay kulang ako sa pag-unawa sa kung ano ang sinusubukan mong sabihin. Humihingi ako ngayon ng higit pang espiritual na kamalayan at pagkaalerto upang maunawaan ko ang bawat mensahe na sinusubukan niyong ipasa sa akin. Idinadalangin ko ang diwa ng pag-unawa. Tulungan mo akong ibahin ang iyong sinasabi sa kung ano ang gustong paniwalaan ng aking isip. Naiintindihan ko na ang aking mga damdamin at pagnanasa ay maaaring subukang impluwensyahan ang aking mga pangarap na pinaniniwalaan akong kinakausap mo ako. Tulungan akong magtiwala sa iyong kalooban nang hindi binibigyang pansin ang gayong mga panaginip. Kinansela ko ang bawat pag-atake ng kaaway sa aking panaginip sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Jesus. Idinadalangin ko ang disiplina na idokumento ang lahat ng aking espiritual na pagkikita at karanasan. Mangyaring alisin ang bawat kasiyahan sa akin, at tulungan akong sumunod sa prinsipyo ng pagsusulat ng aking mga pangarap para sa pag-alala at mas malalim na pag-unawa. Panginoon, nananalangin ako laban sa bawat espiritu ng pagkagambala na hahadlang sa akin na bigyang pansin ang iyong sinasabi. Naiintindihan ko na ang mga panaginip ay isa sa mga pangunahing paraan ng pakikipag-usap mo sa akin. Mangyaring tulungan akong palaging seryosohin ang aking mga pangarap. Tulungan akong makilala ang bawat damdamin, pag-ulit, simbolo, at numero. Nagdarasal ako para sa isang mas malalim na koneksyon sa iyo sa pamamagitan ng aking mga pangarap. Hayaang buksan ang daluyan ng paghahayag na iyon ng tuloy-tuloy upang palagi kitang marinig. Dalangin ko na dalisayin mo ang aking puso, Panginoon. Alisin ang anumang kasalanan na makakahawa sa kalidad ng aking paghahayag. Tulungan mo akong sumunod sa iyong mga utos para sa aking buhay. Hinihiling ko na ilapit mo ako sa iyong salita.
Alam kong ang iyong salita ang ilawan sa aking mga paa at ang liwanag sa aking landas. Ang kalinawan at pangunawa na hinahanap ko para sa aking mga pangarap ay naka-embed sa mga pahina ng banal na kasulatan. Panatilihin akong nakatuon sa pag-aaral ng Biblia palagi. Sinasabi ng iyong salita na mayroong espiritu sa tao, at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa kanya ng pangunawa. Mangyaring bigyan ako ng kalinawan. Ipinapahayag ko na ako ay naliwanagan ng iyong salita mula ngayon. Habang inihahambing ko ang aking mga pangarap sa iyong salita, magkaroon ng kalinawan at ganap na pagpapatibay ng iyong mga intensyon para sa aking buhay. Hayaang magbigay daan ang bawat kalituhan sa banal na direksyon at patnubay. Panginoon, ignay mo ako sa mga tagapagturo, pastor, at espiritual na mga pinuno na gagabay sa akin sa aking paglalakad kasama ka, lalo na sa pagbibigay kahulugan sa aking mga panaginip. Salamat, Panginoon, sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin. Mula ngayon, naniniwala ako na pagtitibayin mo ang bawat tagubilin na ibinigay mo sa akin sa aking mga panaginip. Hindi ko makakalimutan ang mga pangarap ko. Hindi ako dadalhin ng kalaban. Ipinapahayag ko na ang aking espiritual na pangunawa ay naliwanagan. Hindi na ako nalilito sa kung ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin sa aking mga panaginip. Salamat, Jesus, sa banal na kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus ako ay nananalangin, Amen. Kung pinagpala ka ng video na ito, ay type ang i-Amen sa panalangin ito sa mga komento. Huwag umalis nang hindi nagsusubscribe sa aming channel at naka-on ang notification bell. Gayon din, ay like at i-share ang video na ito sa iba upang sila ay mabiyayaan. Pagpalain ka ng Diyos.